for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang atin pong batayang talata para sa gabi na ito ay matatagpuan natin sa Deuteronomio 6, talatang 4 hanggang 5. At ito po ang ating mababasa. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Tayo po manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat sa gabi na ito na muli nyo kaming tinipon upang minsan pa ay pag-aralan ng iyong salita. Gabayan niyo po kami at bigyan ng pangunawa upang malaman namin, maunawaan namin ang iyong salita na nais mong aming maisagawa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng patuloy na pagnanais na sundin ang iyong salita at pagnanais na sundin ka upang maging katulad kami ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong binasang talata ay isa sa mga minememorya ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagiging masunurin bilang mga piniling bayan ng Diyos. No? Ito ay itinuturo sa mga kanilang mga anak at pinamemorya. At isa sa mga unang ituturo sa mga bata. No? Ito ang tinatawag na Shema, no? Sa Hebreo at sa mga Bible students. Ito ay tinatawag na Shema dahil Shema, hear, no? Pakinggan, no? Pakinggan mo, no? Sa wikang Hebreo, no? Hear, O Israel, no? Lagi itong pinapaalala na pakinggan, makinig, no? At pag sinabing makinig, no? Hindi lamang itong simpleng makinig, no? Alam natin pag nag-utos tayo sa mga bata, mga anak natin, makinig ka, ha? Makinig. Hindi lamang ibig sabihin nun ay makinig siya na passive, no? At pagkatapos mapakinggan ay hanggang ganun na lang yun, no? Alam natin, naintindihan natin na ang implikasyon noon ng pakikinig ay yung sunod na inaasahan nating pagsunod, no? Pagsunod, hindi lang makinig. At kundi ang mahalaga doon ay yung pagsunod, no? Pakinggan mo, o Israel, si Yahweh ang ating nag-iisang Diyos, no? Ito ay sinasabi na in relation to Israel, ang Diyos ay nag-iisa bilang Diyos nila, no? Wala nang ibang Diyos kundi siya ay unique na Diyos, at sa relasyon ng Israelita at ng Diyos na si Yahweh, espesyal ang relasyon sa kanila. Sa pag-itan nila, siya bilang nag-iisang Diyos at ang Israel bilang kanyang bayan. At sinasabi ni Yahweh na ito nga sa sermon ni Moses, no, na walang ibang dapat na maging Diyos ang mga Israelita kundi si Yahweh. At sabi pa nga rito ay ibigin ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sa mundo ng Hebreo, no, sa pag-unawa nila, ang puso ay hindi ito yung damdamin lang, hindi ito hiwalay sa isip, no. Ito ay kombinasyon ng isip at damdamin, no. Kaya pag sinabing puso, ang pag-unawa natin dito, binabatay natin doon sa paano ito inuunawa sa panahon na ito ay sinulat. So pag sinabing puso, ito ay tumutungkol doon sa will, sa pagdedesisyon ng isang tao, no, na ibigin, no, yung pagnanais na gawin, yung will, no. Ito yung puso ng buong pagnanais, ng buong pang-unawa, yun ang puso. At hindi lamang yun, ito ay
dapat din natin siyang ibigin. Sabi ni Moses, no, sa mga paalala sa mga Israelita na itong utos ni Yahweh, mga Israelita, dapat ibigin nyo ng buong puso, pangalawa, ng buong kaluluwa. Ano ibig sabihin ng kaluluwa? Ang kaluluwa, ito ang mananatili, no? Pag namatay ang isang tao, ang kaluluwa ang matitira, no? Ito yung ating identity, no? Ito ang iyong kabuuan, no? Pagkatao mo, kung sino ka, nakakabit sa kaluluwa. Kaya ibigin mo si Yahweh, sabi niya sa mga Israelita, ng buong pagkatao mo, ng buong kakanyahan, no? Dahil ito yung identity mo, no? Ito yung sa kaluluwa, ito yung purpose mo, no? Andyan yung purpose mo para mabuhay. Sa ating buhay, no? Tinatanong natin, ano ba yung ating purpose para mabuhay? Nakatago ito doon sa kaluluwa. Ito yung ang kaluluwa ang nagtatanong ng mga ganyang klaseng tanong at tumutuklas ng sagot sa ganyang klaseng tanong. So ito yung kabuuan mo. At pangatlo ay ibigin mo si Yahweh ng iyong buong lakas, no? Ng iyong buong pagsisikap, no? Na makasunod, no? Sa kanyang nais mo na sundin, no? Kaya buong lakas. So hindi lamang buong pag-iisip at hindi lang will, no? Hindi lang pagnanais, no? Kundi naandoon yung kaluluwa, yung purpose mo, yung pinakamalalim mong paghahanap ng iyong layunin para mabuhay, pinakamalalim na pagnanais mo, deepest desire, dahil na dito nakakabit ang iyong buong pagkatao, iyong identity, pagkakakilanlan, kabuang kakanyahan, no? At panghuli ay yung buong pagsisikap na gawin ang nararapat na pag-ibig mo kay Yahweh, no? So sa iyong buong lakas, pagbubuhos ng iyong buong makakaya, no? Kaya lahat dito, no, ibig sabihin lahat, buong lakas, buong makakaya, buong kaluluwa, no? Ibig sabihin lang nun, iisang Diyos at ibibigay mo yung iyong buong lakas, buong kaluluwa at buong puso, no? So walang matitira. Lahat ng buong buo sa iyo ibinibigay mo sa nag-iisang Diyos na si Yahweh. So ganun din sa panahon natin ngayon. Ang salita na ito na paalala ni Moses, no, na kautusan ni Yahweh ay siya ring kautusan sa panahon natin ngayon, no, bilang mga mananampalataya sa bagong panahon. Ito nawa ay maging paalala sa atin sa ating patuloy na paglakad sa ating pananampalataya at patuloy na nanais pa natin na mas makilala pa ang Diyos na ating pinananampalatayanan at hinahandugan ng ating buhay. Gabayan nawa tayo ng ating Diyos sa patuloy nating pagnanais na higit sa lahat ay masunod ang nais niya para sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.